Isang grupo ng mga higanteng buwaya ang nabaliw, tumakbo sila patungo sa bangin sa sobrang bilis hanggang sa mahulog sila. Hulaw and Chumay hindi pa close nung una pero ngayon magkayakap na sila dahil sa takot. Isa-isang nahulog sa bangin ang mga dambuhalang buwaya. Sa sobrang takot ng dalawang tao ay hindi na sila naglakas loob na huminga ng malakas. Pagkaraang walang narinig na ingay, naglakas loob silang dalawa na tingnan, ang resulta ay lumitaw ang isang higanteng buwaya. Sinamantala ng dalawa ang pagkakataon na agad na tumakbo mula sa gilid ng bangin. Ngunit walang balak ang higanteng buwaya na palayain sila. Gulat na gulat sila kaya umakyat na lang sila sa kahoy na tulay sa malapit. Ayaw sumuko ng higanteng buwaya at gumapang sa tulay na gawa sa kahoy, ngunit hindi kayang suportahan ng bulok na tulay ang bigat nito. Sa pagkakataong ito ay nakita ni Holaw na nakarating na sa kabilang banda ang kanyang mga kasamahan at agad na pinutol ang bulok na tulay. Kahit na nagawa nilang pigilan ang buwaya at nawalan sila ng tanging daan palabas. Ang tulay ay unti-unting gumuho, isang malaking kawan ng mga buwaya ang nahuhulog, ngunit ang Holaw ay nasa panganib din. Sa kabutihang palad ay tumalon si Hulaw at mahigpit na humawak sa gilid ng bangin, habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng kahoy na tulay ay nakaramdam siya ng takot. Nang makarating ang grupo sa mas ligtas na lugar, akala nila nasa langit na sila. Hindi nila alam na ang sinaunang kapangyarihan dito ay naisaaktibo. Isang higanteng ahas ang lumitaw, ang mga mata ng ahas ay sobrang lamig. Sinasabi ng alamat na ang sinumang makakita ng ahas ay magkakaroon ng swerte. Tiyak na magiging maayos ang lahat kaya ang mga taong ito ay hindi natatakot. Sumigaw ang isa sa mga kasama sa grupo, ang pangit talaga ng ahas na ito. Mabaho ang kanyang bibig. Ang mga salitang ito ay nagpagalit sa ahas. Ibinuka nito ang bibig na puno ng matatalas ng ngipin, naghahanda ng lamunin ang mga taong ito. May umaakyat sa gusali, ngunit walang nakakaalam na ito ay isang napakadelikadong nilalang. Sa isang klase pala ay may isang kakaibang estudyante, napakabagal ng kanyang paggalaw at puno ng uhog ang kanyang buong katawan at pumapasok lamang siya sa paaralan kapag umuulan. Pero sabi ni Makoto, halatang maaga siyang lumabas. Pero kahit anong bilis niyang subukan, lagi siyang late dumating. Kinutya siya ng gwapong kaklase, ang bagal mo kasing kuhol. Ungol ng guro at kinagat ang kanyang ngipin. Niyaya nila si Makoto na pumasok sa klase. Kahit na ilang hakbang na lang ang layo ng upuan niya ay napakabagal niyang gumalaw. Parang hindi na siya makakarating sa upuan niya hanggang gabi. Nang malapit na siya sa kanyang upuan ay biglang sinipa ng isang gwapong kaklase ang kanyang paa. Habang siya ay bumagsak sa lupa, ang kanyang katawan ay naglabas ng hindi malinaw na dami ng uhog. Nakaramdam ito ng matinding pagkasuklem kay Haro kaya nagalit ito at sinipa siya. Ngunit kasalukuyang nasa likod ni Makoto ay parang may tumutubo. Hindi nagtagal, nakaramdam ng matinding pagkauhaw si Haro, ngunit gaano man karaming tubig ang nainom niya, nauuhaw pa rin siya. At ganoon din ang naranasan ng guro, nagsimula siyang gumuhit ng mga nakakatakot na bilog sa papel, namuti rin ang kanyang mga mata at sa kanyang likuran ay parang may tumubo. Simula noon ay may lumitaw na 2 kuhol ng tao sa bintana ng paaralan. Sa pamamagitan ng pananaliksik mula sa reporter, lumitaw ang 2 kuhol kamakailan. At tingnan mo ang itsura, para silang guro at estudyante. Sunod-sunod ang mga kakaibang nangyayari sa paaralan. Kahit na ang buhok ng babae ay nasa spiral pattern. Dahil masyadong complicated ang hairstyle niya, she felt very uncomfortable. Hanggang sa isang araw paglabas niya, nakuryente siya at namatay dahil nasabit siya sa high voltage na cable ng kuryente. At ang lahat ng kakaibang phenomena na ito ay nagmula sa isang bayan na dumaranas ng sumpa ng suso. Noong araw na iyon ay biglang napagtanto ni Hana na kakaiba ang ugali ng kanyang ama. Noong una ay hindi niya pinapansin ang mga maliliit na bagay na ganoon, ngunit pagkatapos ng klase, sinabi rin ng kanyang kuya na kakaiba ang ugali ng kanyang ama. Madalas siyang tumuloy sa kanyang silid at nag-iipon ng maraming bagay na hugis kuhol. Kahit na kumakain, kailangan niyang kumain ng hugis snail na pagkain. Kung walang pagkain ayon sa kanyang panlasa, hindi lang siya kumakain, nagagalit din. Ngunit napagtanto niya na nang mabilis niyang hinalo ang sabaw, makikita niya ang spiral pattern, saka lang siya makakain ng may kasiyahan. Habang lumilipas ang panahon, lalo siyang nabighani sa mga kuhol. Dahil aksidenteng nasira ng nanay ni Hana ang larwang kuhol ay sasampalin na sana niya ang nanay ni Hana, buti na lang at dumating ang kapatid ni Hana sa oras at pinigilan siya. Pero hindi pa tapos. Panay ang titig ng tatay ni Hana sa umiikot na lampara, maghapon siyang nakaupo ng ganoon. Pakiramdam niya, sa patuloy na pagmamasid ng ganito, isang araw ay magiging immortal na siya. Dahil sa isiping ito, unti-unti din siyang nawala sa sarili. Pumasok siya sa washing machine saka binuksan ng high-speed cleaning mode. Maghintay hanggang sa umuwi ang ina at kapatid ni Hana. Hindi na nila makita ang orihinal na anyo nito. Hindi na kinaya ni inay at nagkaroon ng takot sa mga kuhol. Ang buhok ay hindi dapat nasa spiral shape, buns ay hindi rin dapat magkaroon ng streaks.
Kahit na ang mga pader ng ospital ay hindi dapat magkaroon ng mga pattern ng snail. Ngayon ay wala na siyang makitang anuman na may hugis ng kuhol. Maging ang 10 fingerprint sa sariling kamay gunting ang ginamit niya para putulin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, noong gabing iyon ay gumapang ang isang insekto sa kanyang kama. Nakaramdam siya ng sakit at agad na nagising. Pagkatapos magpumiglas, ang insekto ay itinapon niya sa sahig. Ngunit sa hindi inaasahan, ang insekto ay naging hugis spiral. Nang makita niya ito, nakita niya sa kanyang alaala ang kahindik-hindik na anyo ng kanyang asawa. Para matapos ang paghihirap na ito, pinulot niya ang mga bubog sa sahig at tinapos ang kanyang buhay.